Department of Justice tiniyak na pananagutin sa batas ang mga nagkakalat ng fake news hinggil sa pamahalaan. Posibilidad na may nagpopondo sa mga nagpapakalat ng fake news, iniimbestigahan. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Tiniyak ng Department of Justice na walang kawala sa kamay ng batas ang mga nasa likod ng pagkakalat ng fake news hinggil sa pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kahit pa wala sa Pilipinas, itong mga umano'y fake news spreaders, kaya nila itong habulin. The borders are now getting less and less. There will come a time when even running after those who spread it from distant shores will be very possible. Git pa nga ni Remulla, hindi nila hahayaan na patuloy ang paglaganap ng fake news, lalo sa social media, dahil posibleng magdulot ito ng kalituhan sa publiko. Fake news is fake news. You all know that it's bad to peddle fake news or lies. Hindi maganda yan eh. Especially that digital media has become a very powerful tool. It can actually unsettle society. We're looking at the life of the majority, not the minority who may wish to create chaos in the country. Pero aminado ang National Bureau of Investigation, mas magiging mahirap kung ang nagpapakalat ng fake news ay citizen ng ibang bansa at wala sa Pilipinas. Pero kung ito naman ay Pilipino, kahit pa nasa ibang bansa, pwede nilang habulin sa tulong ng International Police Crime Organization o Interpol. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo maibalik dito sa atin, extradition. Sa ngayon, may 20 individual nang iniimbestigahan ng NBI at sinisilip din nila ang posibilidad na may nagpopondo sa mga ito. We have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news, hindi bababa sa 20. Tinitingnan namin bakit dumadami? Bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, na sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Kasama naman ang DOJ at NBI ang iba pang ahensya ng gobyerno sa investigasyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.